Kumusta mga kaliteratura? Welcome sa inyong paboritong channel tungkol sa panitikan at kasaysayan. Ako si Earl J. at ngayong araw tatalakayin natin ang panitikan sa panahon ng isinauling kalayaan. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Noong Hulyo 4, 1946, opisyal na isinauli ng mga Amerikano ang kalayaan sa Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang naging epekto nito sa ating panitikan? Ano-anong mga uri ng akda ang lumabas sa panahong ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa panahon ng isinauling kalayaan, nagkaroon ng muling pagsigla sa pagsusulat. Ang mga manunulat ay nagbalik sa kanilang mga pinagmulan at muling binuhay ang mga kwento ng bayan, ng mga bayani at ng pakikibaka para sa kalayaan. Pero ano ang naging tema ng kanilang mga akda? Una, ang tema ng nasyonalismo. Halimbawa, sa mga akda ni Amado Cumeto Hernandez, makikita ang pagnanasa para sa tunay na kalayaan at kasarinlan. Ang kanyang mga nobelang gaya ng Luha ng Buwaya ay nagpakita ng pakikibaka ng mga magsasaka laban sa mga Panginoong may lupa. Pangalawa, ang pagbabalik ng interes sa sariling kultura. Nagkaroon ng muling pagtingin sa mga alamat, epiko at kwentong bayan. Ang mga manunulat tulad ni Virgilio Almario ay nagsikap na buhaying muli ang mga katutubong anyo ng panitikan, gaya ng Tula at Dula. Ngayon tignan naman natin ang bagong panitikan sa Tagalog ng panahong ito. Isa sa mga kilalang akda ay ang Kwento ni Mabuti ni Genoveva Edroza Matute. Isa itong makabagbag damdaming kwento tungkol sa isang gurong hinangaan ng kanyang estudyante dahil sa kanyang kabutihan at pagiging modelo ng moralidad. Hindi rin nagpahuli ang panitikan sa Ingles. Muling sumigla ang pagsusulat sa Ingles sa pamamagitan ng mga akda tulad ng Mabangis na Kamay, Maamong Kamay ni Pedro L. Ricarte na naglalarawan ng pakikibaka at kapayapaan sa magkaibang anyo. Isa pang mahalagang pangyayari sa panahong ito ay ang pagsisimula ng Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature o mas kilala bilang Palanca Awards noong 1950. Layunin ng timpalak na ito na hikayatin ang mga Pilipinong manunulat na lumikha ng mga dekalidad na akda sa iba't ibang genre. Ilan pa sa mga kilalang akda sa panahon ng isinauling kalayaan ay ang Planeta, Bituin at Mga Bituin ni Elpidio P. Capulong na nagsasalaysay ng paglalakbay sa kalawakan at ang Alamat ng Pasig ni Jose Corazon de Jesus na bumabalik sa mga kwentong bayan at alamat ng Pilipinas. Para sa akin, napakahalaga ng panahong ito dahil ipinakita nito kung paano nagkakaisa ang mga Pilipino sa pamamagitan ng panitikan. Ang mga kwento ng paglaban, pag-asa at pagkakaisa ay nagbibigay inspirasyon sa ating lahat na ipagpatuloy ang laban para sa isang mas makatarungan at maunlad na bayan. Kung nagustuhan nyo ang topic na to at gusto pang matuto, huwag kalimutan pindutin ang notification bell at mag-subscribe. Hanggang sa huli, salamat!